Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento. Sa video na ito ay susuriin natin ang malaking pagkakaiba ng paniniwala ng dalawang malalaking relihiyon sa mundo. Ang pagkakaiba ng pananaw ng mga Muslim at simbahang Katoliko tungkol sa iba't ibang konsepto ng pananampalataya. Mga pananaw tungkol sa Diyos, sa kanya-kanyang kultura, sa panahon ng pagsasakripisyo, sa konsepto at batas ng pag-aasawa, at sa pagrespeto ng kanya-kanyang mga simbolo ng paniniwala. Tatalakayin natin sa video na ito ang kani-kanilang mga paninindigan tungkol sa pananampalataya ng dalawang relihiyon. Lalo na ang tungkol sa kanilang iba't ibang pananaw ng kaligtasan. Ang mga Muslim at Katoliko ay dalawang malalaking relihiyon na may magkakaibang paniniwala at kaugalian. Narito ang ilang pangunahing pagkakaiba. Unang-una, ang paniniwala. Tungkol kay Kristo, naniniwala ang mga Katoliko sa isang Diyos na tatlo sa isa, ang Ama, ang Anak, Jesus, at ang Espiritu Santo. Ito ay tinatawag na Trinidad. Naniniwala ang mga Katoliko na si Jesus ay ang anak ng Diyos at ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang pananaw ng mga Muslim tungkol kay Kristo. Naniniwala ang mga Muslim sa isang Diyos na Ama lamang, na walang kapareha o anak. Ito ay tinatawag na Tauhid. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay isang propeta ng Diyos, tulad nina Moises, Abraham, at Muhammad. Hindi nila siya itinuturing na anak ng Diyos. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay ipinanganak sa isang birhen na si Maria, nang walang ama. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Naniniwala sila na iniligtas siya ng Diyos mula sa pagkamatay. Naniniwala ang mga Muslim na babalik si Jesus sa mundo bago ang araw ng paghuhukom. Pangalawa, ang paniniwala tungkol sa Biblia at Quran. Ang Biblia ng Katoliko. Ang Biblia ang kanilang banal na aklat, na binubuo ng lumang tipan at bagong tipan. Nagsalaysay ng kasaysayan mula pa sa paglikha ng Diyos sa sanlibutan, sa buhay ng mga patriarka at mga propeta. Ito ay naglalaman ng mga detalye ng katotohanan tungkol sa Diyos. At kung ano mga bagay na ginawa ni Jesus at sa kanyang mahalagang ministeryo habang siya ay nandito pa sa mundo. Ang paniniwala ng Muslim sa Quran. Ang Quran ang kanilang banal na aklat, na itinuturing nilang direktang salita ng Diyos na ipinagkaloob kay Propeta Muhammad. Para sa mga Muslim, ang Biblia ay isang mahalagang banal na aklat, ngunit hindi nila ito itinuturing na ang pangunahing pinagmumulan ng kanilang pananampalataya. Naniniwala ang mga Muslim na ang Biblia, kasama ang Torah at ang mga Salmo, ay bahagi ng banal na kasulatan na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Naniniwala ang mga Muslim na ang Biblia ay binago at napinsala sa paglipas ng panahon. Dahil dito, hindi na nila ito itinuturing na tumpak na representasyon ng orihinal na mensahe ng Diyos. Para sa mga Muslim, ang Quran ang pangunahing pinagmumula ng kanilang pananampalataya. Naniniwala sila na ang Quran ay ang huling at pinakakumpletong pagpapahayag ng Diyos, na hindi na mababago. Bagamat hindi nila itinuturing na ganap na tumpak ang Biblia, nirerespeto ng mga Muslim ang mga propeta na nabanggit dito, tulad nina Abraham, Moises, at Jesus. Pangatlo, ang pananaw ng pag-aayuno. Sa Katoliko, mayroon silang panahon ng pag-aayuno tulad ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay isang panahon ng pag-aayuno at panalangin sa Kristyanismo, partikular sa simbahang Katoliko. Ito ay isang panahon ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, na nagsisimula sa Miyerkules ng Abo at tumatagal ng 40 araw. Ang Ramadan ng mga Muslim. Ang mga Muslim ay may sariling panahon ng pag-aayuno, na tinatawag na Ramadan, na tumatagal ng 1 buwan. Ang Ramadan ay isang buwan ng pag-aayuno, kung saan hindi sila kumakain o umiinom mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Bagamat hindi nila ipinagdiriwang ang Kwaresma, nirerespeto ng mga Muslim ang mga Kristiyano at ang kanilang mga paniniwala. Naniniwala sila na ang bawat relihiyon ay may sariling daan patungo sa Diyos, at ang paggalang sa mga pagkakaiba ay mahalaga sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundo.
Pang-apat, ang paniniwala tungkol sa pag-aasawa. Sa Katoliko ang pag-aasawa ay isang sakramento at itinuturing na panghabang buhay. Ang pag-aasawa kailangang isa lamang sa buong buhay. Ang Katoliko ay naniniwala na ang ibang babae na labas sa matrimonyo ay maituturing na adulteryo, o paglabag sa kautusan ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Ang pananaw ng mga Muslim sa pag-aasawa. Pinapayagan ang polygamy, pag-aasawa ng higit sa isang babae, sa ilang mga kondisyon. Sa pananaw ng Islam, ang pag-aasawa ay isang sagrado at mahalagang institusyon na naglalayong magtatag ng isang matatag at moral na lipunan. Ang pag-aasawa ay itinuturing na isang banal na kasunduan sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, na pinagtibay ng isang seremonya ng kasal na pinangangasiwaan ng isang imam o isang pinuno ng relihiyon. Ang pangunahing layunin ng pag-aasawa ay ang pagtataguyod ng pagmamahalan, paggalang, at pagtutulungan sa pagitan ng mag-asawa. Layunin din itong magkaroon ng mga anak at magpalaki ng mga responsableng mamamayan. Ang monogamy, o ang pag-aasawa sa isang tao lamang, ay ang pangunahing anyo ng pag-aasawa sa Islam. Gayunpaman, pinapayagan din ang polygamy, o ang pag-aasawa sa higit sa isang tao, sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon. Panglima, ang pananaw tungkol sa pagkamatay. Ang Katoliko ay naniniwala na may lugar na purgatorio, isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nilinis bago makapasok sa langit. Ang konsepto ng purgatorio ay isang doktrina sa Kristyanismo, partikular sa simbahang Katoliko, na nagsasabi na ang mga kaluluwa ng mga taong namatay sa biyaya ng Diyos ngunit may mga kasalanan na kailangang linisin ay dumadaan sa isang estado ng paglilinis bago makapasok sa langit. Ang pananaw ng mga Muslim tungkol sa araw ng paghuhukom, kung saan ang lahat ng tao ay hahatulan batay sa kanilang mga gawa. Sa Islam, ang konsepto ng purgatorio ay hindi direktang tinutukoy sa Quran, ang banal na aklat ng Islam. Bagaman may ilang mga talata sa Quran na nagpapahiwatig ng isang estado ng paglilinis pagkatapos ng kamatayan. Ang mga Muslim ay hindi nagkakasundo sa interpretasyon ng mga talatang ito. Sa halip na purgatorio, ang mga Muslim ay naniniwala sa konsepto ng barzakh, na nangangahulugang sagabal o haram. Ito ay isang estado ng pagitan ng kamatayan at araw ng paghuhukom, kung saan ang mga kaluluwa ay nananatili sa isang estado ng paghihintay. Ang mga kaluluwa ng mga taong namatay sa pananampalataya ay nasa isang estado ng kapayapaan at kaligayahan. Habang ang mga kaluluwa ng mga taong namatay sa kawalang pananampalataya ay nasa isang estado ng pagdurusa. Sa pangkalahatan, ang pananaw ng mga Muslim tungkol sa purgatorio ay hindi katulad ng pananaw ng mga Kristiyano. Ang mga Muslim ay hindi naniniwala sa isang estado ng paglilinis na nagaganap sa isang tiyak na lugar o panahon. Sa halip, naniniwala sila sa isang estado ng paghihintay na tinatawag na barzakh at sa isang araw ng paghuhukom kung saan ang lahat ng mga kaluluwa ay hahatulan ng Diyos. Pang-anim, ang paniniwala tungkol sa simbolo o mga sacramentals. Ang Katoliko ay naniniwala sa maraming simbolo na may kinalaman sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ito ay tinawag nilang mga sacramentals. Ang mga sacramentals ay nagpapagaan ng kalooban ng bawat Katoliko. Halimbawa, ang krus. Ang krus ay isang simbolo ng kanilang pananampalataya, at kahit pa man na dito namatay ang kanilang Panginoon sa kanyang katawang tao. Ngunit ang krus ay hindi nila tinuturing na isang masamang bagay, bagkus ito ay nirespeto ng mga Katoliko. Dahil para sa kanila ang krus ay nagiging simbolo ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At nagiging isang banal na instrumento sa kanilang kalayaan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus. At ang pinaka-importanteng bagay na dulot ng krus para sa Katoliko, ito ay nagiging panalangin o blessing para sa kanilang pananampalataya. Ang mga simbolo ng relihiyong Muslim. Ang crescent moon at star ay mga simbolo ng Islam. Oo, may ilang partikular na simbolo na mahalaga sa mga Muslim. Ang pinakakilalang simbolo ay ang crescent moon at star. Bagamat hindi ito direktang nabanggit sa Quran, ito ay naging isang simbolo ng Islam sa loob ng maraming siglo. Ang Kaaba ay isang kubo na matatagpuan sa Mecca, Saudi Arabia.
Ito ay itinuturing na ang pinakabanal na lugar sa Islam. At ang lahat ng mga Muslim ay dapat magtungo dito para sa Hajj, ang taunang paglalakbay ng mga Muslim. Ang Masjid al-Haram ay ang mosque na nakapalibot sa Kaaba. Ito ay ang pinakamalaking mosque sa mundo, at itinuturing na isang banal na lugar para sa mga Muslim. Ang hijab ay isang scarf na sinusuot ng mga babaeng Muslim sa kanilang ulo at leeg. Ito ay isang simbolo ng pagpapakumbaba at paggalang sa Diyos. Mahalagang tandaan na ang mga simbolo na ito ay may iba't ibang kahulugan para sa iba't ibang mga Muslim. Ang ilang mga Muslim ay maaaring mas nagbibigay diin sa ilang mga simbolo kaysa sa iba. Gayunpaman, ang mga simbolo na ito ay nagpapakita ng mga pangunahing paniniwala at halaga ng Islam. Mahalagang tandaan na ang mga pagkakaibang ito ay hindi nangangahulugan na ang mga Muslim at Katoliko ay magkaaway. Maraming mga Muslim at Katoliko ang nagtutulungan at nagkakaisa sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unawa sa pagitan ng mga relihiyon. Sana po, ang tunay na kapayapaan ay makamit tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng respeto at pagkakaibigan bilang mga anak ng Diyos. Maraming salamat po, hanggang sa susunod.